Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pisha Pray Aramis ng Christian Cathedral Church na laging tumitindig sa katotohanan, nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay nandito po tayo upang talakayin ang isa sa verse na napakahalaga sa John chapter 14 verse 15, ang commandment ng ating Panginoong Jesucristo. Ang quotation po ito ay nakalagay na, "If you love me, keep my commandments." At ito po ay madalas na kinokot ng mga SDA sapagkat thinking na ito po ay 10 Commandments. Ngayon, ang tanong po ay, 10 Commandments nga ba ito? O bukod sa 10 Commandments ay meron pang ibang commandment na binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo. So para maunawaan po natin kung ano itong commandment na ito, tingnan muna natin yung commandment o yung mga utos na bigay ng ating Panginoong Diyos. Una natin tingnan ang Old Testament. Sa Old Testament, nakipagtipan po ang Diyos sa bansang Israel sa kanyang bayan. Kasama ng tipan ay ang kautusan. At alam po natin na ito'y tinatawag na Mosaic Law. Ibinigay ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ni Moses. Sabi rito, upon reaching Mount Sinai, kaya na dumating sila sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa isang bansa na tinatawag na Israel, nakakalabas lang sa Ehipto. At ang commandment na ito ay makikita natin, o yung mga batas, mula Exodus hanggang Deuteronomy. Ito po ay binubuo ng 10 Commandment plus the 603 laws. Kaya lumalabas, ito po ay 613 laws o commandment. Sabi rito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan at ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Maliwanag, ibinigay po ng Diyos sa bansang Israel ang kanyang utos sa pamamagitan ni Moises. Meron po itong mga utos, palatuntunan at saka mga kahatulan. At mamaya titinan po natin gaya ng unang binigay, yung 10 utos ay merong lalaki na nahuli na nangangahoy. But in Deuteronomy chapter 4 verse 13 and 14, ganito po ang binabanggit at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon, si Moses po nagsasalita, sabi niya, naturuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan. So lahat po ng 613 laws, tinuro yung palatuntuan, means the way and the means, how to do the laws or the commandments, and then the judgment. Sabi ng Panginoon through Moses, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Ito na po yung lalaking nahuli na nangangahoy ng araw ng Sabat. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. And then 36, at inalabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mga kapatid, nakita natin ang kautusan, walang gagawa ng araw ng Sabat. Tapos may nahuling gumagawa, nangunguha ng kahoy. At siyempre mayroong judgment kasi may batas, may palatuntunan, may kahatulan, kaya ang lalaki ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Ibinigay po itong aral na ito o itong kautusan na ito sa Israel. At makikita natin to sa Exodus 19:1-5 at Exodus 21:2
to 2. Pero kalaunan, ito din po ang covenant na ito, yung kautusan ay nabaliwala sapagkat dumating na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. Pero tingnan muna natin Exodus 19:1-5. Sa ikatlong buwan pagkatapos ng mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto ay dumating sila ng araw ding iyon sa ilang ng Sinai. At nang sila umalis sa Refidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang at doon humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moses ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sambayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at ako'y inilipat ko sa akin din. Kaya ngayon kung tunay inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Ito po sabi ng Panginoon kay Moses na pinaabot niya sa bansang Israel o sa bayan ng mga Hudyo. Chapter 20 verse 1 ito, sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Kaya mga magulang at mga kapatid, yung lumang tipan na tinatawag nating covenant ay ibinigay ng Diyos sa bayang Israel pagkatapos na sila ay makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya sinabi rito, Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. At nabaliwala po ito, sabi natin, pinawalang bisa nang ang Panginoong Hesus po ay dumating ayon sa Efeso 2:15 hanggang 17. Sabi rito, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, referring to the body of Jesus Christ, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya ay pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nga nalalapit. Mga magulat, mga kapatid, this refers to the Jews and to the Gentiles. At dahil dito, para ma-unite the Jews and the Gentiles and we will become one person o maging isa na lang, ay inalis ang kautusan sapagkat ito ang nagdi-divide po sa mga Hudyo at saka sa mga Gentile. Sa pamamagitan ng kanyang pagkasabi sa kamatayan sa krus ay nagkaroon ng kapayapaan at nawala ang pagkakaalit. So the law was abolished. At ang Greek word na ginamit po sa abolish ay katargeo, which means unproductive. Okay, walang kabuluhan, powerless, walang kapangyarihan, o useless, nang ibig sabihin ay walang silbi. At sa strong sa Greek word ay katargeo, nang ibig sabihin ay to be rendered entirely idle or useless. Literally or figuratively, abolish, cease, camber, deliver, destroy, do away, or become no effect or fail, vanish away, or make void. Yan pong ibig sabihin ng salitang katargeo. Kaya maliwanag na ang Old Covenant, yung mga commandments po na nandoon, na 613 laws, ay inalis na po ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. At sabi rin po sa Romans 4, the end of the law is Christ. At the word end in the Greek word, alam niyo po ay telos. Na ano ibig sabihin? Sabi mo na ng Romans 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Christ is the end of the law. Na ano ibig po sabihin ng telos? Ibig sabihin ng telos ay to set out for a definite point or goal. Okay? And then, conclusion or state of, sabi rito, literally, figuratively, or indefinitely, result or especially an imposed or levy. Na ibig sabihin ay end
Okay? So ano ibig sabihin ng end? The end or goal. Ano ba ang goal ng kautusan? Si Christ. Kaya na dumating na si Christ, hindi na kailangan ng kautusan. Kasi dumating na yung goal, dumating na ang end. Sino ang end? Si Kristo. Gaya ng sabi ng Galatia 5:16, 18, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ang gawa ng laman or the works of the flesh ang siya pong hinahatulan at dahil dito kaya nagbigay ng kautusan. Kaya sabi na ni Apostol Pablo ay hindi na kayo lalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Bakit? Dapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Maliwanag po mga kapatid, kung nasa ilalim tayo ng Espiritu, wala tayo sa ilalim ng kautusan. We are not under the law. We are not under 613 laws. We are not under the 10 commandments. Kaya itong Old Covenant Law ay pinalitan po ng tinatawag nating New Covenant. Ang Old Covenant nakasulat sa bato, which is the 10 commandments. Now, the New Covenant, yung law, nakasulat sa heart and minds ng tao. Hebrews chapter 8, verse 8 to 10. Sabi rito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, naririto, dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanila sa mga magulang na araw na sila'y aking tinangnan sa kamay upang sila'y ilabas, ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Verse 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan saan? Sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So ang Old Covenant, the law in the Old Covenant, which is the 10 Commandments, nakasulat sa bato. Ang law ng New Covenant, nakasulat sa puso. So ang New Testament naman, tingnan natin kung ano ang kautusan na nandun. Sa Old Testament, which is the Mosaic Law, which is the Old Covenant. So New Testament, of course, New Covenant, ang law na in the New Testament, nauwi lamang sa dalawa. Okay? Nauwi lamang sa dalawa at ang pagkabanggit dito ay pinulfilled na ng Panginoon yung Old Covenant Law at inilagay sa atin yung righteousness sapagkat walang makasunod sa Old Testament Law. Kaya binigay ang New Covenant. Okay? At ang law ng prophets at ng law o the laws and the prophets ay nagpo-fall lamang into two laws. Alin yun? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Matthew 22, 36 to 40. Guro, alin bagang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing o pangunang utos. At ang pangalawa katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, nagpo lamang yung 613 laws, the 10 Commandments na sa pinagbulan ng 603 laws ay nauwi lamang sa dalawang kautusan. Love God and love others. So, sa law ng Spirit, ang Law of Covenant, Old Testament, Law of Moses o Mosaic Law. Ang law in the New Covenant ay Law of the Spirit. Ang law na ito nakasulat sa puso. Meron itong batas, meron itong palatuntunan, at meron itong kahatulan. At ito nga ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira nang dumating. Mga kapatid, dumating ang Banal na Espiritu na siyang kapalit ng Law of
of the old covenant. Now we have the new law, the law of the Spirit. Sabi ng Ezekiel 36, 27, 28, at aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan. At isa't kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Mga magulang at mga kapatid, yung turo na pag wala ng kautusan, wala ka nang susundin, de pwede nang mangalo niya, pumatay, sumamba sa Diyos-Diyosan, etc., etc. Hindi po yun totoo. Interpretasyon lamang po yun ng mga nagpapatuloy na gustong itindig ang lumang tipan o lumang covenant. Nakalagay dito, ilalagay sa puso't isip ang espiritu, kaya anong resulta? Sila ay sabi rito, magiging aking bayan, at ang mga palutuntunan at ang kautusan at ang kahatulan ilalagay sa puso't isip. Verse 28, kaya ang pagkabanggit doon ay ilalagay at sila, ang Diyos ay magiging bayan ng mga taong lalagyan ng kautusan sa puso at sa isip. Ito na yung kay Ananias at saka yung kay Sapphira. Datapot, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy mananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At ang may pagbili na, hindi baga nasa iyong kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. Mga kapatid, in the Old Covenant, binigyan ng sample yung sumusuway. Ano nangyari? Binigyan ng death penalty, yung nangunguha ng kahoy ng araw ng Sabat. Sa inyo covenant naman, then you know, under the law of the Spirit, nakita natin, under the law of the Spirit, meron ding judgment. Si Ananias si Sapphira, nagsinungaling sa Holy Spirit, sila pong dalawa ay namatay. Magkaiba lamang po ang oras ng kamatayan. Nauna si Ananias at pagkatapos ay si Sapphira. Ngayon, ano pong law ang law in the New Covenant? It is the law of the Spirit. Ang Old Covenant ay law o Mosaic law or the law of Moses. Ang katangian ng New Covenant law of the Spirit ay magpapalaya sa atin sa works of the flesh o sa gawa ng laman. Kaya ang sinumang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. At dahil dito, dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na mananahan o nananahan sa atin, napapalaya po tayo sa gawa ng laman. Ano yung gawa ng laman? Pangangalo niya. Okay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, kalaswaan, karumihan, walang taro sa pagsasaya, paglalasing, at ang pagkabanggit po doon ay pakikisiping sa kaparehong kasarian, etc., etc. Roma 8:1-4, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan, the law of the Spirit, o kautusan ng Espiritu na buhay na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako, sabi ng Apostol Pablo, sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Okay, verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, referring to the law, the law of the Ten Commandments and the law of the Mosaic law, na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So God gave judgment to the flesh through the body of Jesus of Christ na nasa flesh. Sapagkat ang Panginoong Jesus po ay napako sa krus, ang buong kasalanan ng sangkatauhan inilagay po sa kanyang katawan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Because the law requires na kailangan sundin po natin to. Sapagkat ang hindi pagkasunod sa isa ay ang kabiguan sa pagkasunod sa lahat. So when you obey one, you have to obey all.
At pag nag-fail ka sa one, para po siyang kadenang kabit-kabit, fail ka sa lahat. Kaya, para masunod ang kahilingan ng kautusan, matupad sa atin, na nagsisilakad, sabi rito, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Now, this law of the Spirit will set us free from the old sinful nature and will set us free from the law. Okay, pangalawa, nagpapalaya po sa atin sapagkat pinangungunahan tayo ng Espiritu Santo. Roma 8:12 hanggang 17. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman o in the old sinful nature. Now, ang old sinful nature, para maunawaan po natin, yung ating lumang kalikasan, yun yung subject sa Old Covenant or Old Testament law. At yung Old Testament law, ang nagbibigay po ng kapangyarihan doon sa gawa ng laman. So verse 13, sabi pa rin dito, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Why? Sapagkat ang judgment ng law sa gawa ng laman sa luma nating pagkatao ay death. Datapat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. So we need the help and assistance and help and leading ng Holy Spirit. Verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So through the law of the Spirit, we become sons and daughters of God and under the leading and guidance ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa katatakot, dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, o Aba, Ama. Okay? Through the Holy Spirit na nilagay sa atin ng Panginoon, which is the Spirit of Christ, we are being received and we receive the Spirit of adoption. Kaya ngayon, hindi na Diyos lang ang tawag natin sa Panginoong Diyos, kundi tatay o ama. Sa Aramaic word ay Abba, in the Hebrew word ay Ab, in the Greek is Pater, siguro sa Tagalog tatay, sa English daddy or papa. Bakit? Hindi na kasi tayo alipin. Tayo ay naging anak ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu ni Kristo na nasa atin. At ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, tagapagmana ng ano? Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayoy, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumawalhati namang kasama Niya. Sapagkat tayo po ay hindi na alipin. Ang alipin, wala pong mamanahin. Ang tagapagmana ay mga anak lamang. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kasama po tayong tagapagmana ni Kristo o tinatawag na joint heirs. So, anong katangian ng law of the Spirit? Sabi nga, mula doon sa Old Covenant, pinalaya po na tayo sa Old Covenant law. Galatians 5:16-18. At sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman, ito na po yung works of the flesh, ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang laban sa Espiritu ang gawa ng laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapat kung kayo pinapatnubayan, led by the Spirit, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan, meaning in the Old Covenant law. Okay? Kasama na po doon ang Old Testament or 10 Commandments. Ito po ay 613 laws. At ang pagkabanggit dito, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. E nasa ilalim tayo ng ngayon? Ng gabay ng banal na Espiritu. So, tanin natin ngayon, ano yung utos ng Panginoong Jesus na if you love me, you obey my commandments. Okay, ang una pong palatandaan na ito na commandment ni Lord ay palatandaan na mahal natin ang Diyos. Binagyan din ng ating Panginoong Jesus sa John 14:15, kung ako inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay, anong utos ba ito? Hindi po ito 10 Commandments.
Bagamat binanggit doon ang commandment. Kasi kung bababa po tayo mula John 14:15 sa John 13:34 to 35, let me say this, originally wala po namang verse at chapters ang Bible. Kaya yung 14 to 15 karugtong pagbaba, chapter 13, 34 and 35 na binigyan din ng 1 John 4:21. Ano yun? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ito po yung commandment ng Panginoon. If you love me, you obey my commandments. Ano yun? Na ibinibigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So sabi ng Panginoon, etong bagong utos, magmahalan kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo. Sapagkat in the Old Covenant, meron dito nabanggit sa Old Testament na you love others. But in the New Covenant, anong pinagkaiba? Mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Ano yon? Na nilay down niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagad. Verse 35. Sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So anong commandment yung binabanggit? Sa John 14 and 15, the command to love one another the way Jesus loved us. At ang sabi ng John 4:21, at ang utos na itong muli na sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Ito po ay binigyan ng diyan ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa 1 John 4:21 na umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kanyang kapatid. Bakit? Kasi pwede ang Diyos mahalin mo pero yung kapwa mo hindi. Sa church mo kasi sa panahon ngayon may mga kapatiran na mahal si Lord, pero yung mga kapatiran o mga kapatid, may ilang kapatid na hindi mahal yung kapwa-kapatid. Mga kapatid, hindi pwedeng ang pag-ibig natin ay namimili. Ang model ng ating pag-ibig, ang ginawa ng Panginoong Hesus na inihandog ang kanyang buhay. Bakit hindi 10 commandments yung John 14:15? Una, ito ay commandment, ito ay bago, a new commandment. Ang Old Testament o Old Commandment, 10 Commandments, ay Old Commandments. The 10 Commandments are Old Commandments. Pero sabi ni Jesus, I give you a new commandment. Yung commandment na yun yung binanggit ni Jesus, if you love me, you obey my commandments. Alin yun? That you love one another as I have loved you. Pangalawa, ang basis ng commandment na ito ay yung as I have loved you. Bagamat binigyan po ito ng diin sa 1 John chapter 2, verse 3 to 10, medyo may haba lang. Pero nakita natin, sa ganito malalaman natin na ating siyang nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Malalaman daw po na kilala natin ang Panginoon kasi tinutupad natin ang kanyang utos. Okay? At nagsasabi nakikilala ko siya, hindi tumutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So, ang tumusunod sa kanyang utos o nagmamahal sa kanya, sumusunod sa kanyang utos. Anong utos? Love one another. Okay? At ang nagsasabing siya'y nananaan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Yun po sabi ng verse 6. 7. Minamahal, wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos. Sabi ni Apostol Juan, kundi ang dating utos na sa inyo na buhat pa ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Sabi niya muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, alin yon? Na bagay na tunay na sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa mga kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Naalala ko tuloy mga kapatid, minsan tinanong ang Panginoon, ilang beses ko
patatawarin ng aking kapwa. Sabi ng Panginoon, you have to forgive them 7 times, 70 times. So, ibig sabihin, hanggat nagkakamali, nagkakasala ang iyong kapatid, ay nandoon dapat ang pagpapatawad. At nandoon din ang pagmamahal. At kasama sa pagmamahal ay ang pagpapatawad. Okay? Wala pong utos ang New Testament na dapat sundin ang 10 Commandments. At ito po ang error ng mga Judaizers ng panahon nila Pedro, ng panahon nila Apostol Pablo. Sabi nito sa Acts 15:1-5, at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea at nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli o mga patuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. Mga kapatid, mula sa Jerusalem, na-convert ito into Christianity, kaya lang dala-dala nila yung lumang kautusan. At ang isa sa utos doon, yung i-proselyte yung mga tao, pati mga Gentile, kailangan tuliin. Eh sinabi ng Word of God kay Kristo, walang tuli at hindi tuli. Kaya verse 2, at nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pagkikipagtuligsian sa kanila, alin nyo, yung mga Judaizers, ay pinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito, sapagkat may dumating na mga tagapangaral sa Jerusalem, ito po yung mga Judaizers, na itinuturo ay hindi kayo maliligtas pag hindi kayo tinuli sa kaparaanan ng pagkatuli na itinuturo in the Old Covenant o Old Testament. Sila nga'y palibhas ay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay ay tinahak ang Pernisya at Samaria na isinalaysay ang pagbabalik loob ng mga hentil. At sila ay nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila ay magsadating sa Jerusalem ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matatanda. At isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Datapot nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseong nagsisisampalataya na nagsasabi na kinakailangan sila'y tuliin. Sinong sila? Yung mga hentil na nakakilala kay Lord. At sa ganila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moses. So mga kapatid, may mga Judaizers na nakakilala kay Kristo pero dala-dala yung aral ng lumang tipa na kailangang tuliin. At pagkatapos ay sundin ang kautusan ni Moses. Mga kapatid, pag nagpatuloy sila, kailangan nilang sundin ang kautusan ni Moses. Eh pinalaya na nga po tayo sa Mosaic Law. Kaya sa Galatia 5:2-4 ay ganito nakasaad. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, meaning circumcision, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya'y may kautangang tumapad ng buong kautusan. So pag nagpatuli daw, nagpa-circumcise, required kang mag-obey ng Old Testament law, the 613 laws. At kaya dahil doon, sabi ng verse 4, kayo hiwalay kay Kristo sapagkat ang binibigyan diin ay ang kautusan. Tandaan natin, the end of the law is Christ. Eh dahil wala na nga tayo sa law, kay Kristo na, tapos na ang law. Kaya pag nagpatuli ka, required kang sumunod sa Old Testament law. Kaya sabi ni Pablo, kayo hiwalay kay Kristo, kayong nang-iibig na aariing ganap ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya. You have fallen from grace. Eh gusto nyo kasi mapawalang sala o ma-justified by the law. Kailanman wala pong not-justified sa law. Kundi kaya ang pagkabanggit dito, you're fallen from grace if you accept circumcision and you are required to follow the whole law. Okay, ang panukat ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagmamahal sa mga kapatid. Again, medyo may kabaan, 1 John 3:11-24, sapagkat ito ang pasabi inyong narinig buhat ng pasimula,
na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama. At ang mga gawa ng kanyang kapatid, ang gawa ng kanyang kapatid na si Abel ay matuwid. So, paano kataan ng mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapatid o mga kapatiran? Okay, kaya sabi rito sa verse 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Sabi rito, verse 18, mamunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Dito'y makikilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Okay, mga minamahal, verse 21. Bagamat nilalagpasan ko na lang po ang ibang mga talata, pero ang binibigyan po doon ng diin ay ang pagmahal sa mga kapatid. Sabi rito, kung tayo hindi natulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa ating Diyos. Verse 24, at ang tumutupod ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, kay Kristo. At siya ay mananahan sa kanya. Si Kristo, mananahan sa taong tumutupad ng kautusan. Anong kautusan? Hindi po 10 Commandments. Ulitin ko, but the commandment to love one another. At siya mananatili at mananahan ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. So we will be in the Lord and the Lord will stay with us, and stay with us is because of the Holy Spirit. Ang utos na ito, love one another, ay hindi po mahirap gawin. Bakit? Nakasulat nga sa puso at sa isipan. Kaya yung New Covenant ay better in the Old Covenant. Kasi yung Old Covenant, nakasulat sa bato, ang New Covenant, nakasulat sa puso. Kaya hindi po totoo na pag walang 10 Commandments, pwede nang pumatay, pwede nang mangalo niya, pwede nang sumamba sa Diyos-Diyosan. Isa po itong malaking kasinungalingan at kamalian. Itinuturo ito sa mga tao para patuloy na sila ay maging alipin ng Old Testament law. Ngayon, dahil ang New Covenant, ang New Law, through the Holy Spirit ay nalagay na sa ating isip at sa ating puso, ano banggit doon? Ang Panginoong Diyos, nagiging Diyos natin, at kahit walang 10 Commandments, because we love the Lord and we love others, natutupad po natin ang hinihingi ng 10 Commandments. Hebrews 8:10-11, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Ito po sabi ng Panginoon. Pagkatapos sa mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan saan? Sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya, ang ganda ng New Covenant. Ang kautusan nakasulat sa puso through the Holy Spirit at ang Diyos nagiging Diyos na ng bayan ng Diyos. At ang sino man magtitiwala kay Kristo at sila naman, tayo naman, ay magiging bayan ng Diyos. Walang nakasulat na nababasa, pero nakasulat sa isip, nakasulat sa ating puso. That's why the Old Covenant mas better ang New Covenant. Because the law is written in the hearts and in the minds. At hindi magtuturo, ayan, maliwanag, ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabing, kilalaan mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan. Sa kanila, sabi ng Panginoon. Excuse me lang po. At dahil sa Espiritu Santo na nasa atin, hindi po tayo kinakailangang turuan sapagkat ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin sa pamamagitan ng Word of God na nababasa natin at pinagbubulay-bulayan sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya, mawawala ba tayo sa Diyos? Hindi. Magiging kriminal ba tayo? Hindi. Mangangalon niya ba tayo? Hindi rin. Sapagkat ang banal na Espiritu ang sasama at gagabay sa atin na wala sa lumang tipan o lumang
pakikipagtipan. Paano nangyari? Ulitin ko po, kasi nga, isinulat ng Banal na Espiritu sa ating puso at sa ating mga kaisipan. Hebreo 8 at talatang 10. Pangalawa na commandment ni Lord, the law to love. Pauna po ay patunay ito na mahal mo si Lord kasi iyong patunay na sumusunod ka sa kautusan ay patunay na mahal mo ang Diyos. Pangalawa, ano itong commandment ni Christ? Ito ay ang the law to love. Ang kautusan na magmahalan. Okay, from John 13:34 to 35, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you. So ang emphasis ng commandment ni Christ, ulitin ko po hindi 10 commandments, but the commandment to love. Okay? Maliwanag po. To love God, because first and foremost, we love God. Ayon sa nasusulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6, na pagkabanggit ay, dinggin mo Israel, ang Panginoong nating Diyos, isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Yung Deuteronomy 6:4 to 6 and the New Covenant ay atin na pong masusunod. Kahit wala kang nababasang kautusan, kasi ang kautusan nakasulat na sa puso through the Holy Spirit, we will love the Lord with all our hearts, with all our strengths. Okay, at ang mga salitang ito, sabi nito, ang akin ito sa inyo, sa araw nito, ay sa iyong puso. So to love God is to follow His command. Halimbawa, yung sa Great Commission, Matthew 28:18 to 20. Wala po ito sa 10 Commandments. But this is a commandment. Actually, mahalagang commandment po ito ng Panginoon kasi ito ay last will and testament niya. Ano yun? Na ang sabi niya ay, humayo kayo, gawin yung alagad, ang lahat ng mga tao, at gawin niyo silang aking mga alagad at bautismohan sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Commandment ba ito? Oo. Nasa 10 Commandment? Wala. But because we love the Lord, we obey the commandment of the Lord to share the Word of God, to win souls and make disciple as it is written in Matthew 28:18 to 20. Pangalawa, ang minamahal po natin ay ang ating mga miyembro ng pamilya, ang ating mga magulang na nakasulat sa Efesos 6:1 hanggang 3. Sabi roon, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Ano pa nga ako? Verse 3, upang kayo'y maging mabuti at lumaon o humaba ang inyong mga buhay. Ang ating ring mga kapatid, na hindi natin gagayahin ng gaya ng ginawa ni Cain na pinatay ang kanyang kapatid na si Abel sapagkat mahal natin ang ating mga kapatid. Mahalin din natin ang ating mga kapwa o mga kapitbahay. Okay, sa Roma 13:8 hanggang 10, sabi rito, huwag kayo magkakautan ng ano paman. Maliban na kayo mangutang ng pag-ibig sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Hindi po tayo gumaganap. Hindi rin po tayo tumutupad. Sa pag-ibig, nakaganap na, past tense, nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ang utos sa mga ngalo niya, huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag mananakim, o anumang kautusan, nauwi lang sa isang salita. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Okay? Ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. At ang pag-ibig din ang katuparan. Ulitin ko po, ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kaya nga, a new commandment I given to you. If you love me, you obey my commandments. What's the commandment? To love God and to love others. Mahalin din ang kaaway. Kagaya ng babaeng nahuli sa pangangalo niya. At bakit siya naging kaaway? Because he's against disobedience to the law of God. Sa wag kang mangangalo niya. Kaya sabi ng Panginoon, kung sinong walang kasalanan, maunang bumato. Mga kapatid, dito pinakita ng Panginoon, ano ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay ang pagpapatawad at ang pagmamahal. At itong nagbunsod sa kanya, kaya siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? John 1:17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan,
Pero ang biyaya at katotohanan ay dumating naman o nagsadating sa mamamagitan ni Kristo Jesus. Mahalin din natin ang mga taong naligaw at nalisya ng pananampalataya. Hindi natin sila kinamumuhian. Ang kinamumuhian natin ay ang gumagawa sa kanilang likuran, walang iba kundi ang dyablo o si Satanas. Na makikita natin sa 2 Corinthians 11:14 at sapagkat hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya ang mahal natin ay mga taong naligaw, pero ang kinamumuyaan at di natin minamahal ay si Satanas. Mahal din natin ang ating mga kapatid na kay Kristo. At ang utos na ito mula sa Kanya, nasa atin, na umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Kasi sabi ni Lord, a new commandment I give unto you, that you love one another. And that's the word na binigay ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. 1 John 3:14 and 16, ano sabi rito? Nalalaman natin tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Okay, at dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ito yung John 13:34 and 35. If you love me, you obey my commandments, that you love one another as I have loved you. Bilang pagwawakas, mga kapatid, ang commandment o utos sa John 14:15 ay hindi po 10 commandments. But the commandment ay to love others, to love God, and to love others. Particularly, mahalin natin ang ating kapwa, lalo na yung mga hindi kaibig-ibig. Sapagkat Roma 13:8 hanggang 10, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, etc., etc., ay nauwi lamang sa isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya lang sa iyong sarili. Ang pag-ibig kung gayon ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. At ang pag-ibig nga ang siyang katuparan ng kautusan. Mga magulang at mga kapatid, maliwanag po na binabanggit ang commandment sa John 14:15 ay the command to love God and to love others. At ang sabi ng Panginoon, for others, the way I have loved you, that you love one another. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang commandment ni Lord sa John chapter 14 verse 15. God bless you po. Sabi niya, nakadepende po ba sa paglalim ng ating pag-ibig sa Diyos ang kakayanan natin na tupadin ang kanyang mga utos? The moment na tayo ay nakakilala kay Lord, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. Nasa atin na lang ang execution. Kung gagawin mo o hindi. Hindi nakabase sa lalim. Kundi ang inutos ng Panginoon, ibigin ng Diyos, ibigin ang kapwa. Siguro yung kaalaman nag-i-increase. Okay, yung knowledge and understanding. But regarding sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, automatic na yon na nakalagay na sa ating isip at sa ating puso. Because of the Holy Spirit. Ito na lang, ako na lang magtatanong bro, sa usually tama ka doon sa John 14:15, lagi talaga nating nababanggit ng STA yung talata na ito, no? Particular kasi sa topic na commandments or yung 10 utos na sinasabi nila. At kung mahal mo daw si Jesus ay yun, mangilin ka ng sawa, parang ganun yung laging binabanggit dito. Itong sa ano bro, sa yung commandment tsaka ano bro pa, yung law and commandment. Sa Bible ba, ano ba to? Parang
anong tawag niyan, yung parang nachi-change, ay parang pwede kang gumamit ng law, pwede kang gumamit ng commandment, parang ano siya ba, parang synonymous na Okay. ganun ba yung paggamit sa Bible, yung mga salita? Ah, oo. Yung law kasi yun yung kabuuan na sa Greek word ay ginamit ay nomos, law. At yung commandment, may mga particular na command na nasa law, halimbawa yung Ten Commandments, tapos naging mosaic law. So yun yung kabuuan. At ang binabanggit lalo mo ng SDA ay wala na yung 603 laws. 10 commandments na lang ang natira. So, tama na synonymously, ginagamit sila, pero magkaiba yung law at saka yung commandment. Kasi yung commandment, ito yung particular na iniutos ng ating Panginoon na dapat gawain. Halimbawa, yung 600 sa 603 laws, yun yung kabuuan. Kasama yung 10 commandments. Pag iwala yung 10 commandments particularly, ito yung commandment naman ng ating Panginoon. Sa New Testament law naman, yung law of the Spirit. At yung commandment na hinihingi doon, yung dalawang commandment, love God with all your heart and love also your fellow men. So, kaya yung law of the Spirit, marami rin yan, kasama doon yung you have to forgive, you have to proclaim the word of God. So, kagaya ng pagkabanggit na hindi ka lalakad ayon sa laman, yung kabaligtaran nun. So, by the help of the Holy Spirit, masusunod mo yung law of the Spirit because of the Holy Spirit. So, ang ating kasagutan dyan, iba yung law, iba yung commandment. Kasi yung commandment, yun yung particular na hinihingi doon nakasama sa kautusan. Kaya sa Efeso 2:15, inalis na yung law kasama ng mga commandment at kasama ng mga ordinansa na nandoon, inabolish na talaga. At ang pinalit ay yung new covenant o yung new commandment or new law, which is the law of the Spirit. So, yun muna sagot natin, bro. Itong sa commandment ng sinasabi dito, bro, meron bang specific ito na sinasabi si Jesus or lahat talaga to ng commandment ni Jesus? Doon sa John Yes, bro. 14:15. Okay. Pag umatras tayo, nilinaw natin kanina na yung commandment na yun ay yung nakasulat sa chapter 13, 34 to 35. That if you love me, sabi doon, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Yun yung particular na commandment na binabanggit sa John 14:15. Dapat alam natin na ang original na Greek Bible walang verses, walang chapters. Kaya karugtong yon at kasama yon ng John 14:15. Hindi kasi ito 10 commandments. Kasi nga, wala namang nakalagay na letra por letra na nakalagay sa New Testament na we have to obey the 10 commandments. Wala. Kundi bagkus pa nga, inabolish ito, inalis ito, at ang pagkabanggit ay Christ is the end of the law. Anong law? Nomos, 613 laws yun. Kaya nang dumating si Christ, abolish na yung law na yon na luma. So alin yung law sinasabi ni Lord? Yung commandment. Yung commandment niya na law of the Spirit, yung commandment niya na love God and love fellow men or love others. So yun yung kabuuan ng commandment na binabanggit doon. Pero particularly, ang binabanggit niyang commandment doon ay yung nasa John 13:34 and 35. A new commandment I give to you that you love one another as I have loved you. Paano yung paraan ng as I have loved you? Yung ibinigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga alagad at sa atin na sumampalataya sa kanya. Okay, siguro last statement na lang, bro, sa ating podcast. Okay, mga kapatid, naipaliwanag na po natin na ang commandment na binabanggit sa John 14:15 ay hindi po 10 commandments. Kundi sabi doon ay to love one another as I have loved you, which is the new commandment. Nawa, hindi po tayo malinlang sa maling aral na still we have to obey the 10 commandments. Kung mangyayari po yon, wala tayo sa new covenant, we're under the old covenant, under curse. In the new covenant, we're under the grace of God.
Magandang gabi po mga kapatid at naway napagpaala po tayo sa ating aralin ngayong gabi. God bless you all po.